Hello guys, kumusta? Sorry kaka-upload lang natin. Medyo kasi masama yung pakiramdam ko lately. So ito na nga guys, bumalik na yung Starlink refurbish. 14K pa rin siya, kaso hindi na siya free shipping. If need nyo ng help sa pag-process ng order, sure success order, message nyo lang sa Facebook Messenger. Kasi nung nakaraan may issue na na-report ko na rin sa Starlink. Dahil sa video na yan guys, nakontak ako nung Starlink support. So, ito bali naka-indicate dito na may other option tayo paano makontak sila gamit itong type form. So, yung link nasa description. Halimbawa, hindi nyo na-access yung account nyo, nag-failed yung order nyo, at marami pang ibang issue. Then, in-indicate din dito na binigyan nila ako ng reward 1 month. So, ako naka-roam ako. So, may free internet ako for 1 month na 3.3, worth of 3.3. Nga pala, muntik ko pang makalimutan. Sale pala ngayon ng Ethernet adapter. Tara guys, turuan ko kayo paano mag-order. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. So, ito na nga guys, ito yung guide sa pag-order. Pwede lang to sa may existing account. So, punta lang kayo sa shop page. So, hanapin nyo yung Ethernet adapter. Andito na siya. Yan, ito. Kalagay Ethernet adapter discounted. So, ito siya. 2240 na lang siya. Free shipping na rin siya. Kasama na yung shipping doon. Dating yan, 32. So, add to cart. Then, check out. So, fill up lang nyo to. So, sa no idea or unsure or hesitant mag-transact online, nag-process din ako ng Ethernet adapter. So, ito siya. 2240. So, nag-success yung order ko pagkalagay ng OTP. So, message nyo lang ako pag need nyo ng help sa Facebook Messenger. Ito yung link. Nasa description lang din. Dahil maraming interested sa Starlink refurbish, marami din silang questions. Una dyan, magkano ba ang Starlink refurbish? So, 14 ang price niya dati, free shipping. Pero as of recording, may plus 1.3 na nga siya na shipping fee. So, next natin na question, paano mag-order ng Starlink refurbish? So, nagawa ko na siya ng guide sa past video ko. Pwede nyo i-check. Nasa description lang din yung link. Pero kung hesitant or unsure kayo sa pag-process, pwede ko kayong tulungan. Message nyo lang ako sa messenger ko. Paano mag-order gamit ang existing account na next question? So, login lang kayo. Makikita nyo tong plus icon. I-demo ko sa inyo. So, ito yung isa kong client, guys. So, gusto niya mag-add ng Starlink na isa pa. Malapit yung bahay niya dito sa school na to. So, madali lang naman yan. I-click nyo lang yun. Pero for example, nandito yung bahay nyo. Medyo malayo kayo sa school. Pwede nyo kuhain yung coordinates nyan. I-copy paste nyo lang. Tapos i-paste nyo dito. Tapos enter. Ayan, automatic na magpipin na yun doon. Tapos pwede nyo nang i-copy yung address. So, balik tayo dito. Pero nandito talaga yung paglalagyan or malapit yung bahay niya. So, copy na lang natin to. Yung address. Saka natin i-paste dito. Yan. May auto-suggestion naman yan eh. Tapos check availability. So, nag-okay na. Residential tayo. Piliin lang yung refurbish. Refurb in short. So, 3 to 4 weeks ang expected na delivery. Kadalasan yan nangyayari guys sa Bismin. Pag Luzon, based sa mga past clients ko, nasa yan eh. 10 days to 2 weeks. So, same process lang sa pag-order. Ayun, success lang agad. Smooth na smooth. Next na question, magkano ang monthly ng Starlink refurbish? Sa residential, 2.7 or standard. Then 3.3 para sa roam or mobile regional. Ano ang internet speed ng Starlink refurbish? Same lang siya sa non-refurbish.
100 to 200 Mbps yung download at 15 to 25 Mbps yung upload. Pero, nagdedepende yun sa oras. May tinatawag kasing peak hours or madaming gumagamit. Nag-start siya sa 8 a.m. to 11 p.m. Then, bibilis ulit yung speed or back to normal pag off-peak hours, pag kukunting gumagamit. Ang oras nun, 12 a.m. to 7 a.m. Then, depende din sa location. May area kasi na may blank line pag nag-check kayo sa obstruction result. Ang tawag dyan ay Clarke belt. So, dyan yung bawal maglagay ng Starlink satellite. Possible kasing maka-affect yun sa transmission ng signal ng ibang satellite provider. Mga cable at iba pang signal. So, ang ginagawa ng Starlink, iniiwasan na lang yun. Then, dito sa isa kong client, umaabot siya ng 123 Mbps na download. Tapos yung upload niya is 23 Mbps. Then 64 ms ang latency, which is goods na speed test result. So check naman natin tong isang client natin na nagpadala ng video. So ito siya, pumapalo pa nga ng 260 Mbps, which is napakalakas. 288, grabe, mag 300 Mbps na. So, lumabas naman na yung latency, nasa 31, which is napakaganda. Ganda tapos yung upload niya nasa 23 Mbps. Next question, gaano katagal ang delivery ng refurbish? So, based sa website, 2 to 3 weeks. Pero based sa experience ko sa mga client ko, 10 days to 2 weeks pag Luzon area. Then may ilang clients ako na 3 hanggang 5 days na deliver na agad sa bahay nila. Then pag Visayas and Mindanao, kadalasan yan 2 to 3 weeks. Pero minsan hindi na siya talaga umaabot ng 3 weeks lately. Ano ang pinagkaiba ng refurbish sa hindi na tig 28K? So ang refurbish guys, may history siya ng defect. Pero na-fix and tested na siya sa Starlink factory. Kaya good as new siya. In terms of speed test at warranty, same lang sila. May ilang nagtanong ano ang issue ng Starlink refurbish. Gaya ng sinabi ko, wala na siyang issue. Good as new na siya. May history lang ng defect. Pero naayos na nila at na-test na. Wala na ring nakalink na account. Ilang months ang warranty ng Starlink refurbish? Pag sa warranty guys ng Starlink refurbish, same lang sila. 1 year warranty siya or 12 months. Nung napasok yan do sa 1 year, papalitan niya ni Starlink or pwede kayong mag-claim ng warranty. Next naman natin is paano mag-claim ng warranty in case may issue. Madali lang guys, create lang kayo ng ticket sa Starlink customer support na page. Ito yung link, nasa description lang din siya. Nga pala guys, sa mga subscribers and followers natin na may issue noong nag-order, hanggang ngayon wala pa ring email na nare-receive. May solusyon tayo dyan guys. So una, need yung i-verify kung success ba or failed yung order nyo. Pwede nyo siyang ma-check dito sa nakaraang video ko. Yung link nasa description. So, nandiyan din yung refund process. Kung gusto nyo maiwasan yung ganong issue sa interested sa Starlink refurbish or yung non-refurbish at gusto nyo ng sure success order, message nyo lang ako. Legit na legit, 101%. Then, how to get refund for order failed? There are 2 ways or 2 options. Una dyan, pwede nyo i-contact yung bank nyo or yung Starlink customer support. Then, andito pa rin sa nakaraang video ko yung guide. Then, paano naman yung na-receive na yung Starlink pero wala pa ring account or na-lockout? So, may solution pa rin tayo dyan. Pwede nyo na makontak yung Starlink support kahit wala kayong account. Ito yung link. Nasa description din. Then, madali lang naman. Dito kayo mag-direct nun sa type form. Then, next question is, anong generation ng ang Starlink refurbish? So, Gen 2 siya. Yun yung available right now sa refurbish. Gaano kalawak ang Wi-Fi range ng Starlink refurbish? So, up to 185 square meter. Para sa ibang details ng specs, andito yung link. Nilagay ko na rin sa description. How many users can connect to Starlink refurbish? So, bisa experience ko, 20 to 30. Yun yung may stable connection.
If you want more users to connect, we provide solution. Gamit ang Microtech Hex with filtering pa. Kaya mag-handle ng 50 users or more. Pwede ba ang refurbish sa piso Wi-Fi Bendo? Madami na pong gumagawa niyan. Ang suggestion ko lang, mag-avail kayo ng Microtech Hex with filtering namin. Kasi gamit yun, safe na safe kayo. Kasi ang naka-include dun is anti-torrenting, which is bawal kay Starlink yung mag-download kayo ng mga movies via torrent. Then itong anti-ISP detect para naman to sa Bendo. Then anti-DDoS, ito din para sa Bendo para hindi ma-access yung admin nyo. Then anti-hack, doon pa rin yan para sa Bendo nyo na protection. Anti-high downloads, so ito yon para protection din para hindi mag-lag yung yung inyong connections. Then anti-Starlink stow. So may parang issue kasi na basta may Starlink app yung makakonect, pwede na lang i-stow. So gamit tong filtering namin, ma-prevent na yon. Then may gaming priority, ililesen nito yung laggy or lagness nito nung pag naglalaro kayo para bumaba yung ping or maging stable yung latency. Then last one is bandwidth management. So dun sa Hex natin, every port may nakadefine na bandwidth or speed, download and upload speed. Then if interested kayo, message lang ako sa Facebook ko. So ganito pala yung ma-receive nyo pag nag-order kayo. So ito sample ng JNT via JNT. So ito siya, naka bubble wrap siya. Then pag open nyo, ito siya, sealed na sealed. Brand new yan guys. So ito siya, para may idea kayo. Ayan, yan ang tsura niya. So bali may 5 port siya. Ayan, ito yung mga kasama niya. Siyempre yung power adapter. Pag sinaksak mo, ganito ang kulay niya. So message nyo lang ako. Then may next product tayo guys, Microtech with voucher type. So if interested kayo, pwede nyo na ako message at mag pre-order para ma-config at setup na natin. Ayun guys, comment down below if may question kayo. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.